Hindi lahat ng pintuan ay dapat nabuksan, lalo na kung may malagim na dahilan kung bakit ito sinara. Sa isang lumang ospital, may isang kwarto ang matagal nang sinarado at isang janitor ang nagkamaling pumasok dito. Ang ospital na ito ay tinayo pa noong 1960 at marami nang namatay dito. Natural lang na marami ding mga kwentong kababalaghan ang nakapaligid dito. Pero ang Room 333, iba ang reputasyon. Bawal itong buksan, may sarili itong padlock at kahit ang mga doktor at nurse ay iniiwasan ito. Pero si Mang Celso, isang bagong janitor ng ospital, ay hindi naniniwala sa mga kwento. Trabaho lang ito, sabi niya. Isang gabi, inutusan siyang linisin ng third floor at dahil maaga siyang natapos, napadpad siya sa dulo ng hallway kung saan nandoon ang room 333. Nasa harap na siya ng pintuan ng room 333. Luma na ito at may kalawang. Di rin ito nakapadlock at nakakapagtakang bukas na. Baka naiiwan lang, bulong niya sa sarili. Pagbukas niya ng pinto, sobrang lamig kahit walang aircon. At amoy bulok na gamot at dugo ang bumungad sa kanya. Sa loob ng kwarto, naka-off lahat ng ilaw, pero may mahinang liwanag na parang nanggagaling sa isang lumang lampara. Nakita niya ang isang lumang hospital bed na may kadena. May lumang TV stand at sa dingding may markang parang kuko ng tao. Biglang pumasok ang hangin at nagsara ang pinto. Tinangka niyang buksan ang pinto, ngunit hindi ito mabuksan. Wala ring cellphone signal kaya di siya makatawag ng tulong. Sumisigaw siya pero parang walang nakakarinig. Narinig niya ang kaluskos sa kanyang likuran at pagharap niya, may babaeng nakasuot ng lumang patient gown. Nakalutang ito sa hangin habang nakatitig sa kanya. Puti ang mga mata nito at duguan ng bibig. Lumapit ito dahan-dahan tapos bigla itong nawala. Sa isang kisap mata ay nag-iba ang itsura ng kwarto na nakikita niya. Mas malinis, mas maliwanag at may isang babaeng nakahiga sa kama. Tinali siya ng mga nurse at doktor. Sumisigaw ang babae at umiiyak. Pero iba ang boses ng babae. Mas malalim, parang hindi tao. Palayain niyo ako. Ang babaeng ito ay pinipilit gamutin sa ospital pero araw-araw may namamatay na nurse o pasyente sa mga katabing kwarto. Hanggang sa isang araw ay kinulong na lang ang babae sa room 333 at nilak ito ng tuluyan. Bumalik ang ulirat ni Mang Celso. Nasa madilim na kwarto na ulit siya at nakaupo sa sahig. Sa harap niya, makikita ang babae pero ngayon may matatalim na kuko na ito. Tukuan ng mata at gumingiti ito ng sobrang lawak na parang lagpas pa sa pisngi niya. Sabi ng babae, "Ikaw ang papalit sa akin." Niyakap siya ng malamig sa katawan. Sumigaw si Mang Celso at bigla na lang tumahimik ang lahat. Kinabukasan, hinahanap si Mang Celso ng mga katrabaho niya. Hindi na siya makita sa loob ng ospital at wala namang record na lumabas ito. Parang bigla na lang siyang nawala. Pero mula noon, may bagong bantay na ang room 333. Sa CCTV footage, tuwing alas 12 ng gabi, may janitor na naglilinis sa loob ng kwarto kahit sarado ito. At kung lalapitan mo ang pinto, minsan may mga mata sa siwang ng pinto na nakatitig lang sa iyo.